At sa huling kwento kung saan tayo natapos sa part 30, nang mas lalo pa na pinapaiigting ni Jiang Kai ang pisikal na pagpapahirap niya kay Huangda, dahilan para lumikha ito ng nakakaawang pagsigaw, at sa pagpapatuloy ng kwento sa part 31. Laki ang gulat ng mga manunood sa kanilang nasasaksihan sa mapait na dinadanas ni Huangda. Ang kanyang masasakit na hiyaw ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid ng arena, ang lahat ay naging tahimik, maigi na pinagmamasdan ang bawat malulupit na paghihiganti ni Jiang Kai. Alam ng ating bida na ang pagpatay ay isang pangkaraniwang pangyayari lang para kay Huangda, at wala siyang pakialam sa buhay ng sinuman, kaya't sa pagkakataon na ito ay gusto niyang ipadanas sa kanya ang takot bago mamatay. Lumingon siya kay Jiang Kai, nagmamakaawang huwag niyang gawin ito, subalit, masyado nang matigas ang puso ng ating bida pagdating na sa kanilang pamilya. Bigla na lang nagbago ang kulay sa kanyang mundo nang mawalan siya ng kakayahan sa pagkontrol ng kanyang katawan, isang nakakamatay na titig ang ipinakita ni Jiang Kai. Naramdaman niya ang isang kakaibang bagay na bumabalot sa kanya pilit gustong sabihin na huwag na niyang ituloy ito. Sinimulan ng bigkasan ni Jiang Kai ang Death Torment at ma-activate ang espesyal na epekto ng kanyang Necromancer's Armor. At sa ilang iglap lang para siyang nailipat sa nakakakilakilabot na dimensyon na espasyo, ang tanging nakikita lang niya sa harap ay ang malaking mukha ni Jiang Kai na may malalim na galit na nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang mental na pagpapahirap sa kanya, una niyang naranasan ang isang maliwanag na laslas na humahati sa kanyang katawan sa mga ilang piraso, hindi niya alam kung sino ang humahati sa katawan niya at sa tindi ng pinsala ay halos napapasigaw lang siya sa kanyang isipan. Ang pangalawang pagpapahirap na naranasan niya, ay maraming mga kamay ng mga nilalang ang pumupunit at kumakain ng laman sa loob ng kanyang tiyan, at sa sandaling ito tanging hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman niya. Ang pangatlong pagpapahirap naman sa kanyang isipan, na may isang malaking bato ang direktang dumurog sa kanyang katawan hanggang sa maging giniling ang laman niya. Ang pang-apat na pagpapahirap naman, ay maraming mga nagliliwanag na espada ang nahuhulog at tumatagos sa bawat parte ng kanyang katawan, at maya-maya pa pinugutan ng espada ang kanyang ulo. At habang ang ulo ay unti-unting bumabagsak, nagtataka siya kung bakit hindi pa din siya namamatay. Sa labis-labis na sakit at sa walang katapusan na matinding pagpapahirap ng kanyang natatanggap sa pisikal man o mental hindi na ito kinakaya pa ni Huangda, iniunat niya ang kanyang mga braso kay Jiang Kai na hinihiling na itigil niya na ang pagpapahirap niyang ito. Gusto din na ipuranas ni Jiang Kai ang sakit ng mga inosenteng tao na pinatay niya. At kung ikukumpara sa sakit na dinadanas niya ngayon ay hindi pa rin ito sapat. Sa walang humpay na sakit na naidudulot sa kanya ni Jiang Kai, ay gusto niyang takasan na ang paghihirap na ito, sinisigaw na tapusin na ang buhay niya. Habang pinagmamasdan niya si Huangda na halos mabaliw-baliw, napagtanto ni Jiang Kai na ang kombinasyon ng espesyal na epekto ng Time Has Not Come ng kanyang Death Divine Card at ng special na epekto ng Death Torment ng kanyang suot na Necromancer's Armor, na ginagawang makaranas ang target ng matinding pisikal na sakit kasabay ng mental torture ay talagang napaka-perpekto para sa katulad ni Huangda. Samantala, labis naman na ipinagtataka ito ni Instructor Su Lanlan na sa tagal ng nakamamatay na pinsalang natatamo ni Huangda ay hindi pa din ito namamatay. Hindi rin ito maisasagot ni Commander Lu Jun dahil pati siya ay nagtataka din at para sa kanya isa lang ang magiging kahihinatnan ni Huangda kundi maging isang ganap na baldado. Malalim na napapaisip si Commander Lu Jun kung ano nga ba talaga ang sekretong armas na iyon ni Jiang Kai na pati siya ay hindi niya alam kung ano ang itinatago na iyon ng ating bida. At balik sa eksena sa arena, gumapang papalapit si Huangda patungo kay Jiang Kai, nagmamakaawa ito sa kanya at nangangako na hindi na niya gagalawin ang kanyang pamilya kailanman. Patuloy pa din sa paghingi ng awa ni Huangda kay Jiang Kai, subalit wala pa din itong imak sa kanyang pagmamakaawa na tapusin na ang kanyang buhay ngayon. Para kay Jiang Kai ay ito ay isang magandang oportunidad, kaya't hindi niya muna pinatay ng Mad Alien si Huangda. Lumingon siya sa direksyon kung saan naruroon ang kanyang ama na si Huang Tong sa kabilang panig ng arena. Habang tinitingnan niya si Huang Tong ay naisip ni Jiang Kai na siguradong naiinip na ang taong iyon.
Sa kabilang banda, nanggagalaiti sa galit at hindi mapakali ang kilos ni Huang Tong na pinanunod ang paghihirap ng kanyang anak sa kamay ni Jiang Kai. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanda para lang mapatay ang ating bida ay bigo pa din silang mapatay ito. Alam niya ang pakay ni Jiang Kai kung bakit hindi pa nito pinapatay si Huang Da ay para pilitin siya na magpakita sa kanya ng kusa. Hindi na nga ito natiis pa ni Huang Tong, tumayo na siya at lumapit upang tawagin si Jiang Kai. Tumugon kaagad si Jiang Kai sa kanyang pagkakatawag, at paasar niyang tinatanong kay Huang Tong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Galit niyang isinigaw kay Jiang Kai na alam niya ang gusto niyang mangyari, at hinihiling niya na kung papatayin na niya ngayon si Huang Da, ay ipinangangako niya na hindi na muling gagalawin ng kanyang anak ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi nakumbinsi si Jiang Kai at hindi siya naniniwala sa kanyang mga sinasabing pangako, at tinanong niya kung hindi man gagalawin ng kanyang anak ang pamilya niya ay paano naman ang iba sa kanila. Mas lalo itong ikinagalit ni Huang Tong at sinabihan siya na huwag niyang sagarin ang kanyang swerte. Dahil nagmamatigas pa din ang ama at ayaw makipagnegosasyon sa kanya, ay mas lalo pang pinatindi ni Jiang Kai ang paghihirap ni Huang Da. Nagngangalit ang kanyang ngipin sa matinding galit niya kay Jiang Kai para pilitin siya na gawin ang ninanais nito, at sa nakakaawang pagsigaw ng kanyang anak ay napagtanto niya na kasalukuyang nasa ilalim pa ng psychotherapy si Huang Wei at kung hahayaan niya lang na magpatuloy ang paghihirap ni Huang Da ay tiyak na mababaliw na ang kanyang anak. Alang-alang kay Huang Da, ay tuluyan ng nangako si Huang Tong sa harap ng lahat ng tao, nakasama ang reputasyon ng kanyang Xuanwu Guild at para masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi na nila gagalawin ang pamilya ni Jiang Kai, at kung hindi pa siya nagtitiwala ay iginiit niyang pagkatapos ng match ay gagawa sila ng kasunduan sa harap ng militar. Nakangiti ang ating bida at nakumbinsi matapos matugunan ni Huang Tong ang matagal na niyang ninanais na gawin nito. Inihanda na ni Jiang Kai ang kanyang iuutos sa death card at bago niya tapusin ang buhay ni Huang Da sa Ghost Star, ay binigyan niya ng babala si Huang Tong na kung mangangahas sila na galawin muli sila ng pamilya Huang Man o ng Xuanwu Guild ay lilipulin niya silang lahat hanggang sa kanilang mga ugat. Pagkatapos ay iniutos niya sa barahan na ibigay na kay Huang Da ang pagmamakaawa niyang patayin na siya nito, at sa ilang iglap lang pinugutan ng baraha ang ulo ni Huang Da at naisakatuparan ang hinihiling niya. Ang kaawa-awang sinapit ng pagtatapos ng buhay ni Huang Da ay isang halimbawa ni Jiang Kai sa lahat ng pamilya Huang at para din sa mga mangangahas na gustong sirain ang pamilya niya. Walang magawa si Huang Tong sa sitwasyon na ito kundi kimkimin ang matinding unos ng puot niya kay Jiang Kai. Nang makita ng tauhan niya ang kanilang presidente na nanginginig sa galit, ay nag-aalangan na nagtanong ito kung ano na ang gagawin nila. Hindi niya na napigilan ang sarili at sumabog na sa galit si Huang Tong, pinagsisigawan ang mga tauhan niya kung ano pa ang hinihintay nila, at inutusan niya itong mag-log off na sila kaagad at mabilis na maghanap ng pinakamagaling na psychotherapist upang masuri kaagad si Huang Da, na kaagad naman na sumunod ang mga ito sa utos niya. Umalis na si Huang Tong sa entablado para matingnan ang kalagayan ng kanyang anak sa planetang Earth. Bago pa man siya makaalis ay nagpakita ito ng mapaghiganting tingin kay Jiang Kai na antayin niya lang at may oras din siya. Matiim siyang tinitigan ni Jiang Kai at nasisiyahan sa reaksyon ni Huang Tong sa kanya bago pa man ito mag-log off sa Ghost Star. Gayunpaman, nakaramdam ng matinding pagkapagod ang ating bida at sa tindi ay halos bumigay na ang katawan niya pati na ang kanyang tindig sa sandaling ito. Sa kabutihang palad ay bahagyang kinayanan ito ng ating bida, ang pagpapatuloy na paggamit niya ng DevR and Transform, Time Has Not Come at Death Torment ng sabay-sabay ay mabilis na inuubos ang kanyang mental power at iyon ay isang labi sa kung ano ang maaari niyang kayanin. Kahit na-eliminate na niya si Huang Da sa arena, hindi pa din nagpapakampante si Jiang Kai dahil meron pa silang natitirang 4 na kalaban na fighter class na nasa level 40 ang antas. Muli niyang tinibayan ang tikas ng postura ng kanyang katawan, at hanggat nararamdaman ng 4 na iyon ang kanyang presensya ay siguradong mag-iingat ang mga ito sa kanya at maaabala ang kanilang atensyon sa pakikipaglaban kay Yuan Zhu at sa iba pa. Sa kabilang banda, sumasalakay si Yuan Zhu sa kanilang mga kalaban na pinalalakas ang kanyang lakas sa pag-atake.
Sa lakas ng pagkakahampas ng espada sa kalasag ng kalaban, ay bahagya niya lang itong masalag at nahihirapan ang kalaban na panatilihin ang pagpaprotekta sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang kakayahan na ilaan ang ibang mga puntos sa kanyang mga attributes, ay mas pinatodo ni Yuanzu ang kanyang lakas. At sa muling pagkakahampas ng espada sa kalasag ng kalaban ay napa-atris niya ito sa lakas ng puwersang ipinamalas niya. Nangangatog ang katawan ng lalaki matapos salagin ang malakas na pag-ataking iyon sa kanya. Pinagtataka ng kalaban kung saan nanggagaling ang lalong pagtaas ng lakas ni Yuanzu, na siyang labis na hindi niya ito maintindihan. Matagumpay na napakuyom ang kamao ng dalawang binibini sa galak, matapos masaksihan ang bagong talento ni Yuanzu na Omnipotent Warrior, na inililipat ang buong puntos ng attribute sa kanyang strength, na kahit ang level 40 na fighter class ay mararamdaman ang kanyang pressure. Pinaalerto ng dalawang binibini si Yuanzu, na tumingin sa magkabilang panig dahil ang dalawa pang kalaban ay maglulunsad ng kanilang pinagsama na pag-atake. Subalit nang maihampas na ng dalawang lalaki ang kanilang espada sa pinaruroonan ni Yuanzu, nabigla lamang sila dahil ang kanilang target ay naging isang malabong maitim na figure. Kaagad din nilang napansin ang biglaang bilis ng galaw ni Yuanzu na lumipat sa kanilang likuran na pinalitan ang aura niyang inilalabas na mapusyaw na enerhiyang kidlat. Labis na ikinagulat ito ng dalawa, na may tinatago pa palang abilidad si Yuanzu na isang bagay na hindi nila inaasahan. Ginamit ni Yuanzu ang pagkakataon para ihatid ang mataas na lakas sa pag-atake sa dalawa, at lakas loob niyang isinigaw na matagal na niyang sinabi sa kanila na lahat sila ay basura. Samantala, ganap na gulat si Kapitan Lebiao at pati na ang babaeng kadite na napapabulalas na siya ay naging napakabangis ngunit napakaliksi. Nang ipakita ni Yuanzu ang kanyang bagong talento, nagpahayag naman ng pagkamangha ang lalaking kadite na para daw siyang nanunood ng isang lalaking hinaharangan ang daan laban sa 10,000 tao na hindi makadaan. Sa kabilang banda naman, kumakaripas ang kalbo ng takbo papalayo kay Ruanyu, na gusto siyang bigyan ng mahigpit na yakap na pag-atake. Naging dahilan iyon para mapakomento at mabuksan ang paningin ng lalaking kadite ang pananaw niya sa mga alcoholic class, na sa buong buhay niya ay ngayon niya lang nasaksihan na tumatakas sa takot ang level 40 fighter class sa alcoholics. Walang ibang magawa ang kalbo kundi tumakas papalayo kay Ruanyu, at sa kagustuhan na lubayan siya nito ay nagpakawala siya ng mga pag-atake gamit ang kanyang mga punyal, habang napagtatanto niya na hirap siyang bigyan ito ng pinsala dahil sa taas ng depensa ng gamit nitong kalasag, kaya't napapamura na lang siya sa inis at sa kabuktutan ng kanyang katunggali. At sa sandaling iyon sinulyapan ng kalbo si Jiang Kai, at naisip niyang makakapag-focus lamang siya kalabanan si Ruanyu, kung nabaling lang ang atensyon ng ating bida sa kanyang mga kasamahan. Subalit, nagtataka siya kung bakit nakatayo lang ito sa entablado, at doon niya napansin na hindi pa gumagawa ng aksyon si Jiang Kai laban sa kanila. Samantala, nagawang salagin ng lalaki ang pag-atake ni Yuanzu sa dalawa nitong kasamahan, at sinusubukan niyang pigilan ang mga serye ng matitindi nitong pag-atake. Sinabi ng lalaking kulay brown ang buhok na malinaw na may kapangyarihan si Jiang Kai para tapusin silang lahat, at napapatanong na lang siya kung bakit pinatatagal niya pa ang laban kung hindi naman ito makakabinipisyo sa kanya. Biglang may isang bagay ang sumagi sa isipan ng kasamahan niya, at napagtanto na may nakakaligtaan sila na isang bagay na hindi pa ganoon kataas ang level ni Jiang Kai, at sa paggamit niya ng makapangyarihang kasanayan kanina lang ay naisip niyang naubos na nito ang kanyang lakas. Muling nabuhayan ang kanilang nagliliwanag na murderous intent sa kanilang mga mata, at sinabi sa kanyang kasama na kung tama ang iniisip niya na pagod na si Jiang Kai. Lumipat naman ang eksena sa pribadong silid ng arena, na kasalukuyang ini-evaluate ang performance ni Yuanzu sa laban, nagpahayag ng tuwa ang propesor na patuloy pa din ang pagtaas ng datos sa kakayahan ni Yuanzu. Ganap pa din na naiwan sa pagkamangha si Instructor Sulanlan, bulalas niya kung anong klaseng mahika ang ginamit ng Fire God Squad, na hindi lang nalipos ni Jiang Kai si Huangda na nasa level 40, ay pati na ang mahiyain na si Yuanzu ay mahusay ang performance nito na ipinapakita. Hinawakan niya ang kanyang malaking dibdib, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kanyang loob,
na ang Fire God Squad ay maaaring manalo sa oras na ito at ang kanyang kapatid na si Su Lanlan ay magiging ligtas. Subalit sinabihan siya ni Commander Lu Jun na huwag muna siyang magdiwang ng maaga dahil hindi pa ito natatapos. Seryosong ekspresyon niyang sinabi kay Su Lanlan na kahit nawalan sila ng moral matapos mapatay ang kapitan nila na si Huang Da, subalit dahil ang patakaran ng laban ay labanan hanggang kamatayan, at alam niya na ang natitirang apat ay hindi basta-basta na lamang susuko kahit sila ay nag-iingat kay Jiang Kai. Pinagmamasdan ni Su Wanwan si Jiang Kai na hindi pa din kumikilos ang kanilang kapitan para tulungan sila, at sinabi ni Commander Lu Jun na nakatayo lamang siya doon simula nung pinatay niya si Huang Da. Namuumuli ang pangangamba ng dalawang magkapatid, na posibleng si Jiang Kai ay naubos na ang kanyang lakas at napagod na. Idinagdag pa ni Commander Lu Jun, na ang pinakamasama pang parte, na ang apat na miyembro ng Instant Kill Squad ay tila napansin na nilang napagod na si Jiang Kai at nagsisimula na muli sa kanilang pag-opensa. Sabay-sabay nang inilulunsad ng mga kalaban ang lahat ng kanilang pag-atake kay Yuan Zhu, na sinisigaw na isusugal nila sa pagkakataon na ito ang kanilang tamang hinihinala kay Jiang Kai na napagod na ito at hindi na magagawa pang tulungan sila sa pakikipaglaban. Bumalik ang kumpiyansa ng kalbo nang maisip niyang hindi na niya kailangan pang mag-iingat kay Jiang Kai, at makakapag-focus na din siya sa kanyang pakikipaglaban kay Ruan Yu na walang anumang alalahanin. Makalipas ang 2 minutong pakikipaglaban sa Instant Kill Squad, itinusok ni Yuan Zhu ang kanyang espada sa lupa. Sa tindi ng pagod ay manginig-nginig at halos maubos na din ang kanyang stamina sa pakikipaglaban at parehong pagprotekte niya sa dalawang kasamahan, sinusuportahan na lang ang sarili sa pagtayo gamit ang kanyang espada. Sa 2 minutong pakikipaglaban nila at pag-obserba kay Yuan Zhu ay napapansin ng isang lalaki na pabago-bago ang lakas ng atake na kanyang banibitawan, na kung saan sumang-ayon sa kanya ang naka-brown na buhok na lalaki na sa tuwing tumataas daw ang lakas ng kanyang espada ay bumababa naman ang kanyang liksi. At dahil doon ay napangisi ang lalaking nakaipit ang buhok habang inihahanda muli ang sarili sa pag-atake. Napagtanto niya na may talento si Yuan Zhu na ilipat ang kanyang attributes na talagang makapangyarihan, subalit kung hindi siya mag-iingat ay maaari rin itong maging ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Napasabi na lang ang pangatlo nilang kasamahan, na kung mahahanap nila ang tamang oras na iyon kapag hindi makakapag-transfer si Yuan Zhu ng kanyang attributes ay tiyak daw ang kanyang kamatayan, at maliban pa doon ang kanilang kapitan na si Jiang Kai ay hindi pa din gumagawa ng isang hakbang na lumipas na ang ilang minuto, at sa tingin niya na tama talaga ang hinala nila na naubos na ang mental power ng kanilang kapitan. Gumawa ng isang mahusay na plano ang kalaban, sinimulan nilang hamonin si Yuan Zhu na unang maglunsad ng pag-atake sa kanila, at dahil baliw na baliw ito sa pakikipaglaban ay ginamit nila iyon bilang bitag. Sinimulan ng atakehin ni Yuan Zhu ang dalawang lalaki na naghahaman sa kanya, at napansin nila na hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan na ilipat ang attributes nito. At sa sandaling iyon, habang nakapokus ang pag-atake ni Yuan Zhu sa dalawang kalaban ay ginamit naman ng isang lalaki ang pagkakataon na iyon para patayin si Yuan Zhu ng palihim, at pagkatapos nilang mapatay ito ay isusunod naman nila si Jiang Kai. Labis ang pagkabahala ni Kapitan Li Biao at ng babaeng kadite nang mapansin nila na nag-adjust ng stratehiya ang natitirang miyembro ng Instant Kill Squad laban kay Yuan Zhu, at takot nilang sinabi na baka dito na siya matatalo. Gayunpaman, lingid sa kaalaman nila may isang mabilis na paggalaw ng isang makapangyarihang nilalang ang papatungo sa natitirang miyembro ng Instant Kill Squad. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi si Jiang Kai na nasa ibabaw nila at mabilis na binato ang 6 na nakakamatay na punyal, na ikinagulantang ng mga kalaban. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa entablado, matapos tamaan ng Life Chaser na punyal ang 3 kalaban, at sa taas ng pinsala ay mabilis na uubos ang kanilang health points. Nang makalapag na si Jiang Kai, ilang haligi ng mga usok mula sa kalaban ang umaangat sa ere. Sa laki ng pinsalang tinamo ay hirap na silang kumilos pa at hindi sila makapaniwala na paano naging posibleng nakakakilos pa si Jiang Kai matapos ang paggamit niya ng makapangyarihang kasanayan. Ngumiti lang ang ating bida sa kalaban,
At sa pagkakuryosidad ay ibubunyag ni Jiang Kai sa kanila kung paano ito nangyari. Abangan sa part 32 ng kwento, nang tuluyan nang mabaliw si Huang Da. At para sa muli nilang paghihiganti ay gagamitin ni Huang Tong ang koponan ni Shu Feixian para ipurones kay Jiang Kai ang kanilang puot. At kung nagustuhan mo ang kwento na ito ay please paiwan na din ng like, comment at subscribe sa video ni Boss Adik at hanggang muli ay kita na lang ulit tayo sa susunod na video.